Network Entertainment. Hi girls and boys, kami ang Lady Bosses! Mga sister-alets! CR tayo, let's go! Nakaka-excite. Bakit? As a fangirl ako din, excited ako. Fangirl ako eh. Fan ako ni Ansi. So, yung guest natin ngayon, si Ansi C. Hello, thank you. Thank you for having me. Oo, isa siya kasama namin siya sa stand-up comedy sa Comedy Manila. Oo. Tapos may upcoming show siya. Kailan nga to? Sa May 24 sa Teatrino. Oh, di ba? May 24 Teatrino. So, sa umpisa pa lang ng podcast, sinasabi na namin, bumili na kayo sa comedymanila.ph. So, hanapin nyo si Ansis nun. Ansis, kailan nag-start yung iyong stand-up comedy journey? Teka lang, may ask ko lang ako. Ask ko lang. Masyado ako excited. Okay, ask ko lang. Since si Ansis ang kasama natin dahil feel shy siya, ano yung favorite dim sum Ano ba yan? Dim sum lang ba porque Chinese? Well, oo. Ako ba? Or Go ahead. Kahit sino, pwede. Ako, siguro hakaw. Parang, of course, Mahilig ka sa hakaw. hipon? Oo. Hindi ganong hipon. Pero, hakaw. Ano pa ba? Ano pa masarap? Machang. Yung parang kanin, yung parang sticky rice. Oo. Is it banana leaf wrap? And banana leaf. Yes. Sarap naman, tapos may itlog sa loob. Tsaka Ako gusto ko yung bean curd roll. Uy, sarap Masarap din. yun. Kasi para siyang may sauce din siya eh. Masarap siya. Masarap lahat. Oo. Ikaw. Ako Xiaolong Bao. Xiaolong bao. Pero nainis ako pag yung xiaolong bao, natuyo na yung sabaw niya sa loob. Nakakainis. Okay. Oo nga, no? Pero masarap nga Kaya yun. excuse siya na kumain ng madami. Oo. Yun yung pag kumain ka, di ba, parang Higupin mo muna. Higupin mo. Kakagatin mo muna yung top. Tapos higupin mo yung sabaw. Tapos kakainin mo na siya with Kasi vinegar. dim sum yung yung parang Shanghai na egg white yung loob. Shanghai na egg white Parang, ng loob. basta sa timuan ko. Alam ko yung sinasabi mo, yung parang crispy siya. Oh, crispy. Tapos Oo. yung loob niya. Dim sum din ba yun? Or hindi? Could Hindi be. Basta nasa Ang timbuhan definition ba ng dim sum ay kailangan ini-steam? Di naman. Kasi may mga fried dim Fried sum. din. Gusto ko okay, fried okay. eh. Fried hakaw Oo. gusto ko. Oh, baka nga kasama na yun sa dim sum. Yun yung gusto ko. Yung mga maliliit-liit, ganun. Ganyan. O yun. Ako gusto ko yung taro bun. Masarap. Yum, yum. Taro bun? Sa Shilin, meron sila masarap. Okay. Ayun. Talagang mo na Ayun, yung gusto mo. Ansis, before I forget, when did your stand-up comedy journey begin? And why? May 16, 2 years ago, yung first open mic 2 ko. years ago na Grabe, pala. Bilis 2 na years ago lang. Tapos magte-teatrino ka na. Si GB pa yung host nun eh. So medyo Is it swerte Wicked rin Dogs na pa? nagalit. Wicked So Wicked Dogs? Dogs, yes. Dati pa, naalala ko, nakita ko to sa, nagjo-journal pa ako dati, nung 2020, meron akong 20 goals for 2020, isa doon, mag-try mag-stand up. Nag-i-improv na kasi ako before, pero gusto ko i-try yung stand up. Kasi nagka-pandemic, so hindi ko siya na-try. Tapos yun, 2 years ago, may trip kasi kami pa US ng June. So sabi ko parang, sige na nga, try ko na nga before ako mawala. So ayun, trinay ko and okay naman. Tapos si GB nga yung host nun. So, tapos the next month, June, may Pride show, kaya in-invite niya ako to. Oh, ang galing na yung latag. Kumbaga, ang galing ng universe. You've been writing jokes ever since. Even before kasumalang, naka-ready na. May mga ideas ako, pero hindi ko pa sila sinusulat. So, nung alam ko mag-open mic ako, doon ako okay, kailangan kong Structure na. yung 3 minutes. Galing. Kasi naalala ko yun eh. Parang after ka nag-open mic, matunog. O may isa pang... May isa pang baka. Kasi, kumbaga minority talaga. Oo. Kasi women, saka LGBT. So pagka merong sumalang, magaling, ikot talaga siya kagad. correct. Nababalita. yun yung balita. Uy, may magaling na bakla. Yun mismo kasi siya nagbalita sa amin. So eksakto yun. Parang a few months before nun kasi pinanood ko yung finals ng open mic competition that year. Oh.
So, sa Wicked Dogs din yun. Oo, si Tsaka si Jeline, Kian, si dun din. Bao, Si Isa andun. nandun. Tapos parang yun, mas na-inspire ako na parang, okay, kailangan ko itry. Yun pala yun. Ang galing. So ngayon, teka, dahil dyan, ipa-plug ko yung open mic competition. Oo nga pala. So pumunta ka ulit din kayo sa www.comedymanila.ph para sa lahat ng open mic competition. Kasi doon nagsimula si Ansis Doon na nagsisimula ma-inspire. talaga. Doon sila na simula ma-inspire. So baka ma-inspire din kayo. Punta kayo. Ano nga ulit yung tanong? Pero yun, doon ako yun. nag-start. Pero so improv ka muna, tapos stand-up, and then now you're doing the content in social media. So all of these were like premeditated, planned prior to doing it? So, nag-start ako mag-improv dahil introvert nga ako. Tapos sabi ko, gusto ko mag-come out of my shell. Ganun. Yun yung main reason ko. Kaya ako nag-improv classes. Tapos, after ko mag-improv classes, na-realize ko, kaya ko siyang gawin, parang kaya ko mag-perform. Ganun. So, tapos after nun, nung pandemic, doon ako nag-start mag-TikTok. Pero wala pang anti-anti. Parang wala lang kasi ako magawa sa bahay. And mas parang medyo political comedy nga yung ginagawa ko nun. So, medyo nag-viral yung iba, pero nag-stop ako dahil toxic. Tapos, last year lang ulit ako nag-start na parang, try ko nga mag-Philchai content. But before the auntie, what did you do? The political? Tapos how did you know which one would click? Pagka nung naging viral na siya. Naalala ko yung trend kasi last year yung I'm blank. Of course, blank. So may ginawa akong parang I'm Filipino-Chinese, of course, ganyan. Tapos doon ko nakita na, nag-hit yung video na yun. Nung first time ko itakal yung pagka-Chinoy ko. So doon nag-start. Since noon, kahit nung political comedy pa lang ang content mo, everyday ka na nag-upload? Hindi. Nung pandemic, hindi. Parang siguro mga 3 times a week siguro. Marami na yun, no? For Actually, hindi ko na masyadong sinubawa ko nang kalimutan yung nung time na yun. Pero naka-upload pa rin. Gusto ko makita pa rin. Tapos everything's organic, no? You don't even like boost your material anymore. Galing, diba? Galing. Nag-click kasi bigla. Tsaka malaki ang Tsaka Chinese na Chinese, tipid na tipid. Tsaka nakakatawa, full circle na eh. Yung mga sister-in-law ko, pinapadala sa akin. Sabi ko, hindi, friend ko to. Alam ko, napanood ko na to. As in, you watch this. He's so funny. Of course, I know him. Doon ko na-realize na wala pa masyadong nagko-content online na Chinoy na comedy. Maraming mga Chinoy content creators pero wala masyado yung Usually comedy. Oo nga. Or lifestyle or Sa lahat ng Chinese, bakit auntie? parang siya lang yung stereotypical na Chinoy, parang mom or aunt. Tapos parang halo-halo rin siya ng totoong mom ko. Lumaki rin kasi ako sa aunt and sa lola ko. So parang halo-halo silang Mas close to your heart, parang ganon. Alam mo ba, Ansis, meron akong kwento dun sa mga videos mo last year. Nung nagli-labor ako dun sa panganay ko, shit, Ansis, yung video mo yung pinapanood namin nung asawa ko. Kami lang yung maingay dun sa labor room. Natawan-tawa kami. So, 2:00 ng madaling araw, tawa kami ng tawa. Tapos yung husband ko, ginagaya niya yung, hindi yan pwede. So pag may pumapasok na mga nurse, kunyari, ma'am, kamusta po yung nyo? Hindi pa siya manganganak. So, tawa-tawa kami. Tapos, hanggang sa medyo malapit na akong manganak, sabi ng OB ko, Miss Asko, bakit parang hindi ka nasasaktan? Ang laki na ng CM mo. Malapit ka ng manganak. Tapos pinapanood namin dun sa OB ko yung videos mo. Sabi niya, kaya pala sabi nung mga nurses dito, ang ingay daw nung bed ganito. Sobrang nakakatawa. So para siyang pain. Ano nga yun? Pain reliever. ano tawag doon yung pambuntis yung Epidural. Epidural. Parang laughing gas na epidural. Thank you. Nakakatuwa. Nawala na ako. Sorry. Na-fangirl ako bigla. Si Ansis, kaibigan niya yung pamangkin ni GB na namin. Pero never pa niya napapanood si Ansis live. So sana mapanood niya ito sa Teatrino. Yung pamangkin ni GB, friend ng boyfriend ko.
So, doon kami Okay. nagkakilala. Doon yung connection. Parang from college yata. Oo. Pero hindi ka ba nahihirapan as introvert to... Siguro on stage, hindi. Pero yung mga ganito, yung mga outside of stage, mas... Kasi may expectation na pag komedyante ka, kailangan lively, bubbly. extrovert, bubbly, Oo. ganun. So pag mga interviews or kanya mag-meet lang with random people, madalas nagugulat sila na, iba pala yung personality mo off stage or outside of auntie-auntie. Oo. Alam mo yung isa pa yung pinakagusto ko sa'yo, yung focus mo. Yung focus mo na, tingnan mo, isipin mo 2 years ago, nag first open mic ka, tapos ngayon magte-teatrino ka na. So parang, ano yung mantra mo, anong tawag doon? Ano yung headspace mo? Talagang nasa goal ka lang o ganun ka lang talaga? Well, na-realize ko yung, mas wala masyadong plan, pero parang go lang. Yun yung usually ginagawa ko, na parang, okay, gagawin ko lang to, bahala na. So, ganun. Nung start ng year, inisip ko, parang masaya kung magka-theater show ako, pero hindi ko pa inisip kung kailan. Tapos naisip ko lang na, magto 2 years na ako sa May, so why not try ko? Oo, nararamdaman mo na, parang ganon. Ganon. So, puro instincts. Parang isa yata yun sa advantage ng pagiging introvert. Yung hindi ka masyadong sa chismis. Hindi ka masyadong sa... Distracted. Distracted Si sa... Ansis. Oo nga pala. Ngayon pa lang. Sa to, I mean, masaya din naman yung chismis minsan. Pero alam mo yun, naglo-lurk ka lang. Nagbabasa-basa lang. Pero... Hindi ka yung isa sa mga nagsasalita doon na, alam nyo ba? hindi ko yung bumabangka. Oo. Ikaw yung absorber na cheese. Kasi marami tayong kasabayan na mas bata talaga. So parang isip ko, why not? Parang bahala na. Nasa point na ako ng life na, okay, kung ano na lang. So marami din akong gustong gawin. Ang dami kong gustong gawin sa life na alam kong gagawin ko pero hindi ko lang alam kung kailan. Pero kung na-feel ko na, okay, eto na yung time, push. Oo. Ansis, meron akong question. Siyempre, ang dami mong followers, ang dami mong viewers online. Nagta-transition ba din sila into live audience? Talaga? Yun yung advantage ng pagko-content na nagulat ako na Pupunta sila sa shows mo. nagpupunta rin sila sa shows. Nakakatuwa nga kasi yung iba, like, nagva-viral naman yung iba, pero hindi sila pumupunta dun sa live shows ng mga, yung comedians, parang ganun. So, mahirap pa rin. Pero ito si Ansis, iba eh. Diba? Nadadala niya sa live eh. Oo. Tingin mo, umuulit ba yung mga nakikita mong mga audience? May konti. Well, 2 pa lang naman kasi yung parang 3 na yung parang headlining shows ko. Tapos, I think may 1 or 2 na umulit. Pero, So dami ba naman ng followers kahit hindi sila umulit eh, no? Pero ang galing, sino yung mga mga aunties din or mga mas bata-bata? halo-halo. May isang show nga na dinala niya yung buong pamilya niya. So yung parang from lolo to yung mga bata. So yun, parang medyo halo-halo. Yung, Parang feeling ko gusto rin niyang mag-out. Yung dinala niya, yung nagdala sa mga Talaga? This is way of saying. Pino-foreshadow niya. Tapos, pag dinadala ko rin si auntie sa show, yun, mas, siguro kasi nakita nila na yung auntie character from online, nadadala ko rin sa show. So, kaya siguro mas nakahata ko rin from online to show. Alam mo, excited ako. Kasi napanood ko na yung niya. Yung show niya na yon, yung may auntie, tsaka Gusto ko lahat ng mga, basta gusto ko mapanood ninyo. Lalo na yung mga, basta. Sasabihin ko ba? Hindi. Syempre, hindi ko sasabihin. Pero basta. Pero unique, ibig sabihin, yung unique show siya, niya. maganda. So, ang hirap hindi i-spoil no? Kasi, Pag dinadala mo si auntie from TikTok to stage, ano yung mga adjustment na ginagawa mo? May ginawa ko dati sa TikTok yung parang PowerPoint. Yung kunyari may... So, ganun. So, ganun yung structure ni auntie. Wala naman masyadong adjustment. Si auntie kasi parang mas, aside from that, siya yung mas crowd work persona ko na mas improv siya kasi mas kaya ko mag-crowd work as auntie actually kaysa sa as Ansis kasi mas may framework si auntie pagdating doon. Mas may personality na siya di ba? Parang alam na niya kung ano yung sasagutin pag Correct. alam mo nung unang dinala niya si auntie sa stage, ayaw niya,
pero nanood yung parents niya. Oo. So ano yung ano nanood nila? yung first time manood ng parent. Never ko sila ini-invite sa Kahit sa stand-up stand-up, show. oo. Mas na-invite ko sila sa improv kasi mas family friendly in a way and mas vulnerable kasi yung stand-up kasi ako tapos Personal. yung kwento ganun. Tapos yung set pa ni Auntie mas medyo may pagka-vulnerable din. So hindi ko talaga sila in-invite pero ginusto nila eh. So Ginusto nila. Bala. So, anong feedback? Anong feedback Ay, ng masaya. parents? Mukhang natuwa naman Okay sila. naman. Natuwa naman sila. Medyo typical Chinese parent din na hindi masyadong nagsho-show ng expressive. Na parang, ang ganda. Pero alam ko na natuwa sila. Ganun. Nakakatawa kasi ako nga nagsorry pa nga ako sa ibang jokes ko sa kanila. Kasi very conservative talaga. Oo. Pero masaya ako na at least tapos na yun. Alam na nila kung ano yung ginagawa ko sa stand-up. Sa material ko maraming about being bakla, about my boyfriend and yung mga pinagagawa na. Hindi ko naman kinakwento yun sa kanila in real life. Kaya doon ako natakot na parang baka bastos ba to for them. Pero buti na lang at least hindi. hindi nila sinasabi sa akin. Kung Ikaw lang ba yung ikaw lang ba yung son nila? Tatlo kami. Ako yung panganay. Okay. Pero dalawa kaming lalaki tapos yung gitna babae. Okay na rin pala. May dalawa pa. Kailan ka nag-out sa mo? Matagal na rin. Siguro after college. After college din. Kala ko high school. Oo. Matagal na. Parang, hindi ko na maalala kung kailan, pero naalala ko lang na sa bahay lang kami noon. Tapos, hindi ko alam actually kung ano yung nag-trigger sa akin mag-out sa kanila. Pero sila lang yung kasama ko noon. Tapos sinabi ko, may sasabihin ako. Tapos hindi ko nga masabi yung word na bakla. Tapos parang umiiyak lang ako. Tapos yung nanay ko yung nagsabi, yung nag-bring up ng topic. So parang, okay, alam ko na may idea na sila. But after nun, hindi ulit namin pinag-usapan. Very, very Chinese nga. Parang after nun, denial ulit. Yan. So, for the longest time. Ang saya. But without spoiling it, kaya mo bang kung ano i-expect nila sa mo? Sa show mo. Without spoiling Well, yung ginagawa ko ngayon sa show, very halo-halong stand-up, improv, tapos auntie. So, ayun, may stand-up. Tapos si auntie, yun nga, may PowerPoint presentation siya about yung anak niya. Parang gano'n. Oo. So, very, very gano'n. Actually, hindi ko alam kung... Sige, wag na. Nasa-spoil na eh. Pero Ansi, saan ka mas tutok ngayon? Mag-improv or sa stand-up? Pero nagsho-show ka pa rin for improv. May group din ako for improv. Medyo hati siya. Well, yung improv kasi ngayon yung ginagawa namin, once a month show. Okay. Tapos yung stand-up mas madalas, tapos marami pang open mics. Pero medyo hati siya kasi yung improv meron ding nagja-jam kami, practice, ganun. So, medyo hati. Ano pangalan ng group nyo sa improv? Housekeeping improv. Housekeeping. Marami ba kayo doon? Like, 12 yata kami ngayon. 12 or 11 na active Yung members. group na yun, Ansis, ano yun, per batch? Kunyari, batch kayo na nag-enroll for that specific, tas kayo na yung grupo na yun, or hindi? Yung housekeeping, ginawa siya ng spit. So, yung spit, meron silang Third World Improv, yung school nila. Tapos parang gumawa sila ng house team. So, nagpa-audition sila for housekeeping improv. Hindi ako natanggap nung unang audition. Natanggap ako ng pangalawang audition. So, parang second batch. Tapos yung mga original housekeeping members, nag-graduate sila to spit. So, yung mga pinakabagong members ng spit ngayon from housekeeping. oh, okay. So, not necessarily yung housekeeping under spit. Hindi. Hindi. Ngayon, hiwalay na siya. Dati, parang train ng spit yung housekeeping. Pero ngayon medyo hiwalay na siya. Okay. Hi, my name is RJ Ledesma. I wear many hats. I wish I had just as many heads. I'm a serial entrepreneur and I'm also an entrepreneur mentor.
I'd like to invite all of you to please listen to the RJ Ledesma podcast. On my podcast, I listen to inspiring business leaders and entrepreneurs to learn more about how they think about doing business, what are their success secrets, and how we can replicate them, and more importantly, what business opportunities do they see emerging in the near future for us entrepreneurs. Listen to the RJ Ledesma podcast. So, pwede pala mag-audition sa inyo? Siguro yung prerequisite is dapat nag-aral ka rin sa Third World Improv. Tapos, kung nag-open ng audition sa... Iba din yung Third World Improv. Third World Improv yung school. Yung, doon kami nag-aral. Doon nagtuturo yung spit. Ito sila Arin, di ba? Okay. Tapos yung graduates noon, bahala na sila gumawa ng group nila. Usually yung mga magka-classmates, yun yung gumagawa ng sarili nilang group. At okay lang yun. Okay. Okay lang din yun. And ina-encourage din yun ng spit and ng, para mas maraming groups din na lumabas. So, saan mas malaki yung kita? Sa TikTok, sa improv, or sa stand-up? Well, malaki yung kita sa pagko-content dahil parang isang video, parang babayaran ka ng brand for one video, ganun. So, okay yun. Okay din yung stand-up, lalo na pag nasa-sell out yung show. Yung improv, yung mas... Well, ngayon kasi pag improv, spit talaga yung pinupunta ng mga tao. So, mas hirap pang i-push yung ibang group. So, tapos, marami rin kayo sa team. So, hati-hati sa TF. Oo nga. Para siyang banda din no? Ito, Ansis, may tanong ako. Bilang gusto namin kasing i-grow yung TikTok namin. Nagsa-start na kami mag-push ng contents. Kaya lang, ano ba yun? Totoo ba yung kailangan 3 times a day ka magpo-post, merong oras or something, may minutes, or anything goes, upload mo na lang, parang ganun ba yun? Well, ako, may sinusundan akong time. Parang usually 7 p.m. ako nagpo-post every day. Pero depende rin yun sa iba-iba rin yung per creator. Siguro, hindi naman kailangan yung 3 times a day, I don't think. Ako, nag-start ako nung start ako sa Chunay content, parang 2 to 3 times a week yung pag-post ko. Okay. Tapos, dumagdag lang ng dumagdag. Tapos, nung naisip ko, baka kaya ko nang daily content. Tsaka ko siya ginagawa. Okay. Tapos yun, tinutuloy ko lang kung ano yung nag-viral or nag-hit. Marami rin akong mga content na hindi masyadong pumatok. So yun yung mga, okay, stop ko na muna to. Tapos yung ibang pumatok, yun yung same structure, yun yung gagawin ko ulit for the next videos. Okay. Ganun pala yun. So Jeannie, kailangan natin mag-push pa ng contents. Tsaka every 7 p.m. tayo magawa. Yun pala ang magic hour. Alam mo, ako 7 p.m. Pero may mga iba parang nagpo-5. Depende rin, may analytics dun sa IG or sa TikTok kung kailan mas active yung followers. 7 p.m. kasi pasara na yung hardware. Nakikinig na sila sa'yo. 7, yeah. From time of concept to shooting the content, how long does it take for you? Yung process ko is every week, naglilista lang ako ng ideas na pwede kong gawin for the week. Ang ginagawa ko ngayon is nag-shoot ako sa umaga, tapos edit ko, tapos i-post ko sa gabi. Same day edit video. Parang sanay na kasi ako mag-edit. Tapos, ayun, minsan pag bago ako matulog, parang inisip ko na, okay, ano yung bukas script or ano yung sasabihin ni auntie, ganun. So, yan. Sinusulat mo ba o nasa utak mo lang? Minsan nasa utak lang, minsan walang script. Kunyari yung mga react videos lang, parang mas improvised. Yung iba, susulatin ko lang yung mga parang key points na kailangan. So wala kang prompter pag ganun? Pag sinushoot mo? Wala. What? Kaya yung videos ko, hindi siya yung parang isang mahabang, marami mga cuts. Kasi record ko, tapos pause. Kung hindi ko nagustuhan, delete, record ulit. Para mas mabilis rin i-edit kasi sunod-sunod na siya. Oo nga, no? Yung pinapost mo lang, tas pause, tapos pag hindi maganda, or kung may nakalimutan ako, delete, tapos record ulit. Para at least paulit-ulit yung same line and na-memorize ko. Kaya ka tinawag namin talagang consultation lang. Sobrang bilib namin, Ansis. Ang galing. Kasi biruin mo, in 2 years,
parang bihira yung magkaroon ng ganong kabilis na followers at theater show. Headlining, correct. Nagulat din na. Hindi ko in-expect nung nag-start ako mag-TikTok. Goal ko yun last year na okay, magbalik ako sa pagko-content. So, nung first half of last year, kung ano-ano pa yung pinagko-content ko, makita nyo din sa TikTok ko. Parang, trial and error. Oo, very trial and error. Parang nagtatry ako mag-sketch comedy, kung ano-anong tapos, nung nag-start yung Chinoy, doon ko nakita na, okay, ito yung mas gusto ng audience. So, doon ako nag-focus. Ito pa pala, Ansis, may isa pa pala akong tanong. Kasi di ba pagka content creator ka, parang hindi ka ba nahihiya after? Kunyari, napanood na ng mga friends mo, relatives, may kita ka na, napanood ko yung video mo, ganyan-ganyan. Di ba minsan nakakahiya? Kasi yung content creation parang alter ego mo yan eh. 'Di ba? So anong ginagawa mo about it? Madalas nakakaya. Diba? And ayoko rin yung pinapanood nila sa tabi mo yung video. Wag mo panoorin. So, pero wala, kasanayan na lang. And parang thankful din ako na maraming nag-acknowledge na parang, napanood ko to and nakakatawa. So, ayun, mas nakaka-encourage din. Ganun ka din ba? Yung parang naiibahan ka sa tunog ng boses mo? Oo. Diba? Oo, Parang ganun. ganun talaga. Helpful ba na may character ka? So parang there's a separation. Oo. And parang yan din nga yung ginagawa ko ngayon. Minsan, kung magpo-post ako ng medyo political, si Auntie lagi yung para may... Hindi ako yun. Oo. parang medyo shields. Oo, medyo shield si Auntie. At saka parang kilala nila, ito yung pag-iisip ni Auntie and yung framework ni Auntie. And well, syempre ako rin yun, pero mas may shield. You really picked auntie, not uncle from the start? Or you were picking either auntie or uncle? Ganun din. Na-realize ko na yung isang video na first lumabas si Auntie. Yun yung mas nag-hit. May mga uncle videos din ako dati, pero nung first time lumabas si Auntie, parang wow. So parang okay, pwede ko tong ituloy. Oo, mas intermitted kasi si Auntie. But opinionated eh. Pero usually ganun naman talaga. Parang mas tahimik si daddy. Tapos parang... Tuwan-tuwa ako, Ansis, yung eto pa, boyfriend mo. or basta partner mo, parang boyfriend. Ikaw, aral sa ganito. Hindi. Totoo. Hindi ba na-offend yung mom mo, yung auntie mo? Yung Chinese community na lang. With tinge of truth siya eh. Coming from a Chinese Filipino. Pero di ba minsan, kung totoo, di ba, dun sila na-offend? Hindi kasi parang unspoken truth siya eh. Oo nga. Which is why it's funny. Pero noong una natakot ako na ma-offend sila. Lalo na yung sa accent. Parang baka ma-offend din sila sa accent. Correct. Pero nung nakita ko sa comments, saka nung mas lumalapit na sa akin na, mas natatawa sila versus na-offend. Parang, Dahil Chinese ka rin kaya. siguro. Diba? Oo. Pero kung iba yung gagawa. Parang feeling ko offensive pagka hindi naman Chinese. Sige, wala nga yung gagawa na ako ng Ilocano jokes. Pwede, Pwede, oo nga. Oo nga. Totoo. Oo, siguro totoo yun. Dahil nga... Kasi ibig nanggagaling sabihin, sa akin. alam mo yung ginagawa mo. Oo. Saan galing yung humor mo? Kasi diba, conservative, yung mga yung parents mo, yung mga yung family mo, pero saan mo nakuha yan? Hindi ko rin alam. Parang siguro mas tahimik lang din ako nung high school. Nung high school, tahimik ako. Tapos, na-realize ko, nung mas nagkaroon ako ng close friends, tapos, napapatawa ko sila. Hindi ko, doon lang, mas nag-click lang sa utak ko na, kaya kong gumawa ng jokes. Pero hindi ko alam kung saan siya nanggagaling. Actually, kung saan. Tapos nung nag-improv classes ako, doon nag-click ulit sa mind ko. Parang, kaya ko siyang gawin. Kaya kong magpatawa in this way. So. Pero happy family ka naman, di ba? Kasi si Janine, alam ko kung saan nanggaling yung yung humor nito. Pero siguro, marami rin galing sa pagiging bakla, gano'n. Marami rin struggles na, I mean, hindi naman sobrang struggle, pero alam mo, may yung merong hindi mo mailabas. Marami rin ganun. Galing dun. Na-realize ko yung material ko ngayon, mas maraming tungkol sa pagiging bakla, mas konti yung tungkol sa pagiging Chinoy. Feeling ko kasi mas marami yung hinanakit ko sa pagiging bakla, ganun. So, tinitry ko siya i-balance din ngayon. Pero, yun, nung nililist ako yung setlist ko, parang, mas marami yung
gay block. Yes. Oo. Chinoy. Pero yung una mong mga bits, about, hindi siya pagiging bakla eh. Yung una mong open mic, doon ako natuwa eh. Sabi ko, bakla to pero hindi niya ginagamit yung... Oo. Parang, Hindi yun yung material niya. naalala ko yung first open mic ko, parang halo siya. Parang tungkol sa pagiging Chinoy tsaka may hints of bakla. Meron, pero hindi yung Throughout. main na Ang galing. Good question lang. Sa Chinese ba may term ang gay? Sa Hokkien, alam ko, puayam, yun yung tawag na. Hindi ko lang kung ano yung direct translation ng puayam. Pero it's not intended as an insult. It's really just a definition of what a gay is. Yun yung tawag nila sa mga bakla. Hindi ko lang kung may halong Discrimination about it. Hindi ko lang kung may ibang term pero yun lang yung alam kong term. So, puayam. So, sa Hokkien. Hindi ko lang sa Mandarin. Puayang? Ang gay Puayang. Chinese kasi ang daming closet. Di ba? Kasi it's very frowned upon in the Chinese community. That's why you're a good very representation of what a gay Chinese could Sobrang be. mas conservative kasi talaga yung Chinese. Ganun pa rin ba yung kahit modern Chinese ngayon? Siguro sa generation natin, mas... pero yung mga parents... Hindi pa rin. So, kumbaga yung after our parents, yung generation after that, tayo na yung Tayo na yun. tayo na yung okay na. Mas, Pwede mas na okay to. Mas okay na. Pwede na tayong balahurain ng mga anak natin. Parang ganun. Mga Gen X, hindi pa. I would say so. So, mga millennials down, younger, yun yung mas open to it. Pero Gen X up, hindi talaga. Kaya Chinoy dinala at nung Chinoy. lolo yung buong pamilya niya. No. Ito yung dream niya eh. Totoo. After 70 Tsaka lalo years. pag lalaki, lalo in any Filipino Chinese family, kailangan may lalaki, di ba? Parang pag kunyari ako, ina-expect talaga nila dapat, lalo na only son si Arch, kailangan may lalaki kaming anak. Critical sa kanila yan. Paano pag wala di? They won't really talk about it, pero alam mo yung parang, bakit wala? Try nyo pa. Magkaanak. Nakaka-pressure naman. Yeah. Parang mas may pressure lalo na pag panganay ito sa lalaki. Yun, oo. Kasi buti na lang wala kaming parang family business gano'n. Hindi ka Laki feeling ko- hardware. may hardware kami dati pero maliit lang. Tapos pero tapos sarado na. Pero feeling ko mas may pressure kunyari yung mga big family business tapos ipapamana sa panganay na lalaki. Feeling ko mas pressure yun. Hindi pa pwede wala kami pamana ganun. sa babae yun? For some reason, mas preferred nila. Kasi yung apelido critical yung apelido. Tsaka kung may mapangasawa, halimbawa yung Maiba babae na. Pinoy, mapupunta yung business doon sa Pinoy. Parang may ganong klaseng Pero ngayon, dahil pwede na yung babaeng i-retain yung yung last name niya. So pwede na. Pwede na rin. Pero ayaw nila yung marrying into another family. Baka mapunta doon. Yung mga ganong klaseng mga complications. okay. Yung mga ganong Gets. mindset. Oh, ang pala ng Chinese. Sobrang lalim pala ng Meron pa di ba pinapakasal sa pinsan? Tama ba? Loko. Meron bang ganon? Hindi, urban Meron legend. ba? Basta inyo lang yun. Game of Thrones pa kaya yun. Pangit. Hindi, pero yung kay Kaushaw, yung di ba may content ka na kay Xiao, yun yung mga nire hindi naman yung pinsan. Yung parang anak ng kumari ni mami. Ganyan. Oo. Usually parang gusto nila yung Close friends. Or Chinese. Basta tapos guarantee na Chinese may name. magandang business din kasi yung isang pamilya, gano'n. So, Gusto nila established family. Pero nga. Okay lang pala sa inyo kasi wala ka kayong business. kaya feeling ko mas relax chill na rin sila. yung parents ko dahil wala naman kaming like family business, gano'n. Wala silang papamana sa'yo, sis. Pero parents lang yon. Pero yung mga kapatid, wala namang... Kapatid. yung mga kapatid mo, wala naman silang Wala naman. So yung sister ko ngayon nasa Japan na with her husband. Doon na sila nag-work. Tapos yung brother ko, youngest brother, dentist. So may sarili siyang clinic, ganun. Okay. Kaya, parang kanya-kanyang Kanya-kanyang... landas na rin. Wala na masyado. ikaw lang yung artist. Ikaw lang yung... Yung nagpa-pursue. Ang galing. Ikaw yung panganay, ikaw yung nagpariwara agad. Pero yeah, na-experience ko rin yung
So, nung bata ako, nung college, high school, mas sumasayaw ako. Tapos din yung, doon ko na-feel yung parang sasabihin ng parents or ng lola or ng auntie na parang, okay, nakapag isang competition ka na, tama na yan. Focus ka na sa Studies. sa studies. Kaya nung nag-start din ako mag-TikTok, hindi ko rin naman pinaalam. Nung nag-start ako mag-improv, hindi ko rin pinaalam kaagad sa kanila. Or nag-stand up, hindi ko kaagad pinaalam sa kanila. Dahil nga may ganong, So parang big deal pala talaga yung unang nood nila sa'yo. Oo. Tapos ang ganda pa ng show na yon. So, sige nga, i-invite mo ulit sila. Yes, May 24, Teatrino. Tickets at comedymanila.ph. Oo, nood kayo Saka alam mo, Ansis, lagi din niyayabang ni Jeannie yung show mo pag may show ka. Lagi sinesend sa amin. Panoorin niyo si Ansis, maganda yung show niya, as in. Kaya pumunta kayo. Correct. Manood kayo. So, mula sa kaboses ninyong excited na sa May 24, Teatrino, headlining ni Ansis tsaka ni Auntie. Punta sa comedymanila.ph, Jeannie Lakay. Mula sa kaboses niyong introvert pero chismosa, Jeline Cubillas. Mula sa kaboses niyong ginawang epidurals ang mga video ni Ansis during labor, Kay Asko! At mula sa kaboses niyong Fanny Ansis, ang inyong ancestor, si D. Kami ang Lady Bosses! Ikaw lang, ako lang! The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.